Magandang araw mga solar. So muli nagbabalik ang inyong solar, si Solar Rens. Nandito tayo ngayon sa Pampanga, dito sa San Fernando City, ano. Ito yung Wood Grove Subdivision. At meron tayong kinokomission at halos patapos na ito. Itong 12 kilowatts na solar setup, isang hybrid on and off grid na DEA inverter ang ginamit natin at merong PV modules ito na 12 kilowatts din, ano. At tatlong strings yung ginamit natin. So ngayon ay i-connect lang natin yung sa grid para makita natin yung flow, yung tamang flow ng sensor. So ito yung SG02 na inverter at yung sensor niyan ay sa number 5 and 6. Ayun, so nag-normalize na at ginawa natin yung tinatawag na safe mode process. Kaya makikita natin na walang error, no? Pagka ganitong nag-start up tayo ng system or nagpa-power up tayo ng system. So naiiwasan natin yung error kasi nga yung ating safe mode process ay in-implement natin ng tama. So papakita ko rin sa inyo yan kung saan makikita yung mga errors if in case nagkaroon ng fault or nagkaroon ng maling pagpa-power up, no? Or kung hindi man nasunod yung tamang process ng safe mode. Okay. So ito yung ating control box, no? At wala tayong makikita mamaya dyan na wirings na nakalabas kasi meron tayong ginamit na mga cable tray tsaka itong metal enclosure para yung mga kable na nagaling sa taas at saka mismo doon sa metro ay nakatago, kaya dito na lumabas lahat yan at kino-cover na nitong metal enclosure. So andun yung automatic transfer switch. Ayan, at ito yung sa DC side at ito naman yung sa AC side, ano. At ito yung para sa battery breaker natin. So tama-tama lang yan, ano, kasi kung kukunin mo yung tamang amperahe ng breaker natin, i-divide lang natin yung capacity ng ating inverter. So 12 kilowatts yan, no? At yung nominal voltage naman ng mga batteries natin 51.2. So pag binivide natin yon, halimbawa kunin natin ano ng 12 kilowatts divided by 51.2, no? So 34 ang lumalabas, kaya ang pinakamalapit na amperahe natin ay 250. Ito. So yan ang ginamit natin ngayon. At naka-bus bar din yan. Yan, oh. Yung cable niya, battery cable, gumamit tayo ng 50 mm squared ang battery cable at magkakasing haba yung kable niyan para hindi tayo magkaroon ng problema sa charging at saka discharging. So ngayon ay inaalis na natin, ano, at naka-normal na yan. Naka-normal na yung ating inverter. At ito lang, dun sa grid, kailangan lahat natin masupplyan, no? Bago natin itaas itong mga to. Ayan. So, hintayin natin mamaya doon sa loob kung matatapos sila para magkaroon ng supply dito sa grid. Tinatapos na natin. Actually, tapos na. Nagkaroon na ng cover, ano? So, itong setup na to, ulitin ko lang, ano, tatlo yung batteries niyan. So, equivalent power niya in terms of energy ay nasa 48 kilowatt hours dahil 16 bawat isang piraso. So itong inverter na to, SG02, kagaya ng sabi ko kanina, pero yung power niyan ay tatlong strings, ano, pagdating sa input power. So sa ngayon ang nakalagay diyan 12 kilowatts lang kasi yung bubong ay medyo hindi tayo pinalad sa access, no, dun sa bubong dahil limited ang pagkakalagay ng bubong yan. At sa ngayon, maandar na yan. So, naka-normal na. Ayan. Lahat ngayon ay naka-solar na yan. So, connected na rin yung pinaka-wifi. Ito. Ayan, okay na yan. Dito yung mga manual, no? So, 500 pa rin, 500 volts DC pa rin yung voltage yan, maximum input voltage. Kaya kung titingnan natin yung pinaka
amperahe ng kanyang panel ay pasok doon sa mismong DC amperes, no? Sa DC amperes niyan. Kasi yung panel natin ay nasa 15 amperes lang. 15 amperes lang yung MP na tinatawag, no? Kasi yun yung ating basis para makompute yung amperahe ng solar charge controller na nandyan sa loob. So, i-monitor na natin to sa online, ano, mga ka-solar, at nang makita natin sa mga susunod na araw dahil ngayon medyo maulan-ulan pa at magpapalipad muna tayo ng drone para makita natin sa taas yung arrangement ng panel. Doon sa nagtatanong kung gaano katagal yan, no, magagamit. Halimbawa, kung meron kang pinapaandar na appliances nasa 4 kilowatts, no? Dahil ito pagka 4 kilowatts lang yung pinaka-load mo. So kung 48 kilowatt hours yan, yung total niyan, at 90% yung DOD natin at 4 kilowatts yung ating pinapaandar, aabot din ng mga 10 hours. 10 hours yung kanyang itatagal. No? Actually, nag-start yan ng bandang 5 o'clock. No? So, itong mga batteries na to, dahil nga 48 kilowatt hours yan, ang pinakakuha niyan talaga, no, na isusupply buong bahay. At paandarin yung mga aircon niya at yung mga ibang appliances pa. No? Especially mga ilaw kasi lahat naka-isolate yan. So, big sabihin, nakalagay lang yan dito sa load side. So, kung magkaroon man ng brownout, yun nagpa-andar rin. So, yung 4 kilowatts natin, if in case na tuloy-tuloy yung andar, ano, constant, base dito sa tatlong batteries na to, tatagal nyo ng 10.8, no? 10.8 hours. So, more or less, nasa 10 hours and 48 minutes ang aabutin yan. So, ganun din, kung halimbawa, bababa yung kanyang load, kung magiging kalahati lang ng 4 kilowatts, so mas lalong haba yung usage at aabutan na yung kinabukasan. Then, pag umabot ng kinabukasan, starting period ng production ng solar, ay yung pinakamalakas kasi sun peak hours na tinatawag natin, mga bandang 10 o'clock. So, mapupuno niya rin agad yan. So, ito na yung mga PV module na nilagay natin. At itong PV modules na ito, sabi ko nga, 20 pieces yan. Yung dito sa harap, yan kasi yung facade. Kaya hindi nila inaalaw yan. Kahit saang bahay dyan, sa mismong subdivision, bawal maglagay ng PV module dyan sa facade. At may kita naman natin, naka-inside gutter yan. Kaya very limited yung naging paglalagay ng panel. At gusto nga i-maintain dyan yung aesthetic view dyan sa taas. Pero since nagkaroon ng option na maglagay ng solar panel or PV module, kaya ganyan ang naging result niyan. So, on both sides, ayan, ay yung opposite, yung exactly opposite, north and south, naka 7 pieces yan. At doon sa isang side, ano, ay 6 pieces, kaya 776. So, equivalent to 20 pieces and 600 watts sa bawat isa. 3 na solar panel. So, 600 times 20, so 12 kilowatts yung nakalagay na panel. So, yun lang mga solar. Maraming salamat sa panonood. Muli, ang inyong solar, SolarMans.